Isang masayang bungad na pagbati sa iyong pagtuntong sa ika-4 na baitang. Sa ika-3 baitang ay naipagmalaki mo ang pagiging bahagi ng rehiyong kinabibilangan. Higit mo ngayong maipagmamalaki ang pagiging bahagi mo ng bansang Pilipinas. Bilang isang bata, ikaw ay nakapaglalaro, nakapag-aaral at nakapagpapahayag ng iyong nararamdaman. Nagagawa mo ang lahat ng ito dahil naninirahan ka sa isang bansang malaya tulad ng Pilipinas. Bakit ba sinasabing isang bansa ang Pilipinas? Iyan ang aalamin natin. Sa araling ito, inaasahang una, matatalakay mo ang konsepto ng bansa. Pangalawa, mabubuo mo ang kahulugan ng bansa. At pangatlo, maipapaliwanag mo na ang Pilipinas ay isang bansa. Paano masasabing ang isang lugar ay isang bansa? Bakit tinatawag na bansa ang Pilipinas? Ano ba ang kahulugan ng bansa? Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang isang bansa ay may tuturing na bansa kung ito ay binubuo ng 4 na elemento ng pagkabansa: ang tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya. Halika't isa-isahin natin ang 4 na elementong ito. Una, ang tao. Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Pangalawa, teritoryo. Ang teritoryo naman ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan, kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirhan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Ang pamahalaan. Ito ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ang makikita nyo sa larawan ay ang Palasyo ng Malacanang, ang sentro ng pamahalaan ng Pilipinas. Sumunod ay ang soberanya o ganap na kalayaan. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng isang bansa. Dalawa ang anyo ng soberanya: ang panloob at panlabas. Ang panloob na soberanya ay pangangalaga ng sariling kalayaan. Samantalang ang panlabas naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaan nito. Hindi maituturing na bansa ang isang bansa kung may isa o higit pang kulang sa alinmang sa 4 na binanggit na mga elemento o katangian. Sa kasalukuyan, may mahigit 200 bansa ang nagtataglay ng 4 na elementong ito. Kabilang dito ang Pilipinas. Ilan pang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang United States of America, Australia, United Kingdom, Saudi Arabia, at China. Para malaman natin kung kayo ay may natutunan sa paksang tinalakay, halina't ating sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ano ang kahulugan ng bansa? Ano-ano ang katangian ng isang lugar para masabing isa itong bansa? Pangatlo, bakit may tuturing na isang bansa ang Pilipinas? Isulat ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Ito ang inyong ka-istorya, Teacher Tetay. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe. See you sa susunod kong mga video.